Hello mga kayokis, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? At tuloy-tuloy pa rin yung suporta natin sa videos natin na pinapalabas, no? So ngayon mayroon tayong tatalakayin, no? Kasi hindi natin natapos yung video na nung last upload natin is yung mga lights, di ba? So parang medyo nabitin yun kasi meron tayong nakaligtaan na talakayin. At yung tatalakayin natin is walang iba kundi yung yung passing light tsaka yung effects ng ng horn natin. Yun. Kaya bago natin yan simula, no? So shout out nga pala sa kaibigan ko, kasama ko sa trabaho, no? So meron siyang pinagdadaanan ngayon. So wag nating kalimutan na ipag-pray siya, no? At sana malagpasan nila yung pagsubok sa buhay, no? So tara mga kayokis, samahan nyo, talakayin na natin yung importante, kung importante ba yung passing light. Yun ang gawin natin, at kung sino ang mag-i-install. Yeah. It's for all the bikers and bikettes. Yeah. Hold on. Yeah. Come here, girl, come get up on my motorcycle. Come ride me like a motorcycle. Okay. Now we're back mga kayokis. So andito naman tayo, no, sa parke ng ating palaging pinagkukuhanan ng videos. So mabalik tayo sa sa topic natin. Yung hindi natin natalakay is about sa function ng horn natin sa pop-up na connected siya sa sa lights natin, no? At yung pangalawa is yung passing light. I-discuss natin yung passing light, saka paano ba talaga ang dapat gawin o ang dapat na process sa passing light. So kailan ginagawa yung paggamit natin ng passing light, no? Kasi marami sa ating mga kapwa rider na parang medyo nalilito sila, no, kung sa paggamit ng passing light, kung sino ba yung magbibigay at sino yung magpo-proceed na dumaan. So sana maintindihan nyo itong medyo masasabi kong konting tip lang naman pagdating sa driving skills, no? So ito na, simulan na natin mga kayokis, no? Turn on muna natin tong natin, motorsiklo. Yun. Yan. Tapos on natin, no? Yun, naka-on pala si okay. So turn off muna natin yan. So yan pala mga kayokis, mga car-ones, no? Meron palang yan yung parking light default ni Inmax. So hindi mo yan ma-achieve kung wala kang switch na kagaya sa akin, no? Kasi pag default lang sa Inmax, kasi parang palagi na lang yan nakabukas na ilaw, yan ganyan lang palagi. Pero pag meron ka ng switch na kagaya nito sa akin, masasabi natin ito yung main switch, at meron na siyang kill switch ito. Hindi makita, no? Yan, ito kill switch na to. Yun. Tapos bilisan na natin, no? So ano ba talaga dapat gawin? Sino ba talaga ang dapat mauna kapag gumamit tayo ng passing light? Okay? So
So kadalasan kasi mga kayokis, mga car-ones, ang paggamit ng passing light, kunwari ilagay na natin sa sitwasyon na parang may pedestrian dyan sa bandang unahan, no? Tapos merong mga tatawid na mga tao. So ang dapat na gawin mo mga kayokis, no, mga R1s, kunwari tatawid sila, tapos gusto mong magbigay, so patatawirin mo sila, no? So ang dapat mo talagang gawin dyan mga kayokis is babagalan mo yung takbo mo at saka hihinto. And then pagkahinto mo, dapat mag-flash ka na ng pass light. Yan. Pero ibig kasing sabihin ng passing light mga kayokis, kung ikaw yung magbibigay, dapat isang pindot lang. So kunwari na sila tumatawid, hindi magbabalak pa pala silang tumawid, ikaw nakahinto ka na. Syempre ang gagawin mo, mag pass light ka ng isa. So ganoon, para naman maging komportable yung mga tatawid, bali ikaw na mismo ang nagbibigay ng abiso na pinapauna mo silang tumawid. Ayun. So subukan naman natin, no, kasi yung ginamit natin kanina is yung parking light. So samahan na natin ng lights, no. Ayan. So yan, pag gusto mo silang patawirin mga kayokis, isa lang yung signal na pipindutin nyo. Yun. So ibig sabihin nun, pinapauna mo silang tumawid. Ngayon, ito na sa pangalawa, marami talagang naguguluhan, no. So minsan kasi mga kayokis, medyo naguguluhan yung ibang driver kung ilan ba yung flashing light niya yung gagawin mo, sino bang mauuna dapat. Mostly kasi mga kayokis, dapat yung tinatawag nilang merong right of way, pero magdidepende pa rin yan sa sa mga driver, no. Then kung kunwari ikaw yung nasa right of way, tapos ikaw yung gustong mauna, kasi pag hindi ka naman medyo alanganin, so ang gagawin mo na lang is babawasan mo yung takbo mo. Kung hindi naman medyo alanganin, is ang tamang pag-flash ng na abiso na ikaw yung mauuna is more than 3. So magpa-flash ka ng 3 beses. Minsan nga yung ibang driver is maraming beses silang magpa-flash. So ibig sabihin nun mga kayokis, na sila yung gustong mauna, no. Sana meron tayong natutunan, no, sa konting na talakay natin ngayon, no, at hindi na tayo mahihirapan na makipag-communicate sa kapwa natin driver, no. Ayun. Isa pa pala mga kayokis, yung natin, yung horn natin na pop-up, no, is connected siya sa lights natin. Kaya every time na tayo blow horn, is iilaw pa din yan, yun. So ayun, ang advantage naman ito is kunwari biglaan lang merong tumawid, so pag nauna yung busina natin is meron talagang mararamdaman nila, uy, meron palang ilaw. So madali lang mapansin na merong sasakyan na padating. So ulitin natin mga kayokis, mag blow horn tayo, merong ilaw din yan, yun. So
Yun. Tsaka wag nating kalimutan mga kayukis, no, mga ka-R1s, yung taong responsable, syempre yung responsable sa wirings natin, no. So ilalagay ko sa ano, sa description ulit yung pangalan niya, no. Tapos paanda rin natin yung lahat ng ano, ilaw natin, no. Yan. Yan. So yan yung kabuuang ilaw natin, no. Kayukis. Okay, mabalik tayo sa responsableng tao na nag-set up nito, no. Walang iba kundi si yung uncle ko. At yan, pasalamatan natin yung tao na yan kasi siya lang talaga yung ano, sabi kong isa siya sa, kung meron mang maraming mechanics dito na mabihasa rin sa ano, sa pag tawag nito, pag kumpuni ng mga wire lightings, nagsiset up ng lightings para sa motor, masasabi ko rin hindi na ano, na nahuli yung uncle natin, no. So mga kayukis, kung gusto niyo magpa set up, no, o kontakin yung uncle ko, ayaw cool ayun, kayo nang bahala mag PM sa kanya, no. Yan. So siguro yun lang siguro sa ngayon mga kayukis. Salamat ulit sa pagsubaybay, no. Sana meron tayong na kahit konti man lang na ano, na nakuha sa na idea, no, kung regarding sa tinalakay natin, no. At saka bukas meron tayong update, no, kasi makukuha na natin yung CR natin sa wakas. For almost hindi, lampas na ng isang buwan, so tamang tama, puntahan na natin yun bukas para makapag joyride na tayo mga kayukis. Samahan nyo ako, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin, no. So sa mga nag-subscribe, thank you sa inyo. At sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyo, no. Thank you. See you next video natin mga kayukis. Yuki is out. Bye bye.